Patuloy ang pag-usad ng canvassing ng mga boto para sa 2025 midterm elections. Ngayong araw, matagumpay na nakapag-canvass ang National Board of Canvassers ng 101 Certificates of Canvass o COC. Alamin ang iba pang detalye sa balitang ihahatid ni Margot Gonzalez. Live po ito. Margot, magandang gabi! Magandang gabi sa inyo dyan. Ngayong araw ay nag-adjourn na yung sesyon ng National Board of Canvassers para po sa araw na ngayon na sesyon. And kanina nga po, bago po nag-end yung session nila para sa araw na ito, ay nagawa po ng National Board of Canvassers na makapag-canvass ng mahigit 100 or 101 Certificates of Canvass o COC ngayong araw sa ikalawang sesyon po ng NBOC. Ayon kay Comelec Chairman Attorney George Garcia na tumatayo pong chairman ng NBOC, first time daw po sa history ng komisyon na nagawa nilang makapag-canvass ng ganitong karaming COCs sa loob lamang ng isang araw. Sa ngayon po ay nasa 16 COCs na lang ang kailangang mabilang ng NBOC mula dun sa 175 na COCs na kailangan po nilang mag-canvass. Kahapon kasi, Kyle, ay natapos nila yung 58 na COCs sa canvass and ngayong araw ay nasa 101. So, ang bukas, ang inaasahan na lang natin ay 16 COCs po yung makakanvas ng NBOC. Samantala, kanina po ay sinabi po ni Attorney George Garcia, ni Comelec Chairman, na natapos na po ngayong araw na rin na ito yung botohan sa 12 presinto na binigyan po ng extension para sa pagboboto. To recall po sa ating mga, para po sa kalaman po ng ating mga tagapakinig po ngayon, nagkaroon po ng extension sa botohan dyan sa bayan ng Antique, sa Eastern Samar, Cotabato, dahil po sa issue ng kanilang balota. Kasi po napatunayan na defective ballots yung nakarating sa kanila doon, kaya in-extend po yung botohan. At sabi nga ni Chairman Garcia, ay natapos na daw po ngayong araw yung botohan doon kung saan 11,000 na votes yung inaasahan sa mga nabanggit na probinsya. Inaasahan naman ngayon, Kyle, na base doon sa announcement kanina sa press conference ng Comelec, ay inaasahan na this weekend ay makakapagproklama na sila ng mga winning candidates para po sa national positions. Sa isang ambush interview naman kay Comelec spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sinabi niyang walang nakikitang dahilan ang Comelec para magsagawa po ng partial proclamation para po dito sa mga top-ranking senators. Meron kasing panawagan si Rodante Marcoleta na magkaroon na po ng inasyal na proklamasyon doon sa mga nangungunang senador sa 2025 national elections. Pero ayon po sa tagapagsalita ng Comelec, nangyari na rin yung request, may ganitong request na rin noong taong 2022, pero nagawa pa rin daw nilang maisabay at maisabay na maiproklama yung 12 winning candidates. Bukas, kahit 2 p.m. ay muling magre-resume yung sesyon ng NBOC at inaasahan natin bukas ay makakapagpalabas na sila ng partial and official tally po ng mga boto para sa national positions. Kyle. Well, maraming salamat, Margot Gonzalez, sa impormasyong iyong naihatid.